Morning Zion. Morning Zion. Maulan. Ang lamig. Grabe bad weather ngayon. Okay. Ano kung kailan ka yung may pasok, ang hirap pero pag walang pasok, ang aga mo gumising. Yes, ganun talaga ang life. Ayan, napakaulan. I think maghapon to. Ano? Maghapon. Hanggang bukas yun, di ba? Ayan, so yung ulan hanggang alas 3 daw ng hapon. Pero yun nga, okay na rin yun kasi hindi ako mauulanan pagka pauwi. Yan, pag imimit ko na si Alvin. Ayan, grabe. Ito, andito kami sa back alley. Pero grabe, sobrang kulimlim. Tumayo ko dito yung maputik lagi. Lalo pag winter. Ay, naka. Ayan. Taste lang. Kaya lagi madumi sa sakyan ko guys yung gulong. Kasi nga, yan, pag ganitong maulan, maputik naman doon sa likod. Gusto ko sana nga mag-park na lang dito sa harapan. Kaso, delikado rin. Pwede kang masagi. Oo. Ayan, kasi highway yan. Although may mga nagpa-park pwede naman mag-park daw sa side. Pwede naman. Wala pang naman dito, restriction sa area namin. Mga kapitbahay nakapark sa side. Pero syempre, hindi mo masabi. Parang accidents can happen anytime. Baka biglang, alam mo yan, masagian. Paano yan? Di abala. So, okay na yan kung ang abala mo ay putik lang. Naman yung weather ngayon. Kahapon pa yan guys. Kahit ng pag-uwi natin, di ba? Makulimlim. Nagsimula yan syempre nung thunderstorm, tapos may dalang hailstorm. So, grabe. Basahin pala natin yung mga comments na binahagi sa atin ng mga kababayan nating nanood sa past vlog natin. Grabe din daw yung mga nangyari sa kotse nila, sa bahay nila. Yan yung mga nakatira sa north banda. Pero meron din naman nag-share na kahit nasa bandang north sila, hindi sila nadamay. Kasi hindi naman lahat ng north syempre tinamaan. So grabe parang chance din. Pero northwest, di ba? Meron din. Meron din. Oo. Northwest, sabi rin ni Kuya Ramon. Kinover lang din talaga nila yun ng mga tela daw. Tapos ano pa yan? Basta yung pwedeng makover para hindi direct impact yung tama ng parang baseball na size na hill. Ayan. Iyak na naman si Zion kasi alam niya. Nakikita ni Zion yung sign. Pagpaliko, iiyak na siya. Kasi, daycare na. Naman. Pero 5 minutes lang daw umiiyak, sabi nung educator. Kasi syempre, alam nyo naman, separation anxiety pa rin. Yes. Okay, hatid muna natin to. Ayan, nahatid na natin si Zion. Humapol pa ng tingin, nakakaawa din. Anyway, ganun talaga. And yun nga pala, basa muna tayo ng mga comments para na-i-share din natin sa mga viewers ng ating channel. Yung mga nanonood lang, hindi nagbabasa ng comment. Kapag, di ba, parang, forecast, So, kapag kinakast mo sa TV, and hindi ka nakakabasa ng comments pag nasa TV, di ba? So, basahin natin. Yung comment ni Ate Celine. Sabi niya, mas matindi po ba kesa last year na na-experience nyo po? Mas matindi ngayon. Mas matindi ngayon yung nangyaring hailstorm Pero, ngayon, hindi kami naka-experience. Kasi hindi umabot sa area namin. So, thankfully, thank God talaga na hindi umabot sa southwest, sa southeast, sa area namin. Pero sa north ay mas matindi talaga. Iba yung tama sa kanila. Sobrang daming damages. Makikita nyo naman sa mga sarit-saring videos na na-upload. Lalo na dito sa Calgary, yung mga Facebook namin. Naglalabasan kasi yung mga videos nila, yung mga reels, kung ano yung nangyari dyan sa north banda na damage ng hailstorm. And then, sabi ni Eleanor Villarasa, thank God, hindi kami naapektuhan dito sa Northwest. Ayan ito yung isa sa sinasabi ko na kahit nasa Northwest sila, ay hindi sila naapektuhan. Ulan lang talaga dito sa amin. Ingat lang talaga tayo lahat palagi. So, same po. Ulan lang yung naranasan namin. So, from downtown to Southwest, ayan, malakas na ulan.
pauwi din kami hindi na namin actually pinahupa yung ulan dahil 12 pa matatapos. So sabi namin feel namin ubos na yung hail kasi ang dami na naka-upload sa Facebook, ganyan. Hindi naman forever yung hail. Sa unang buhos din talaga dapat mag-ingat ka, kaya nga nag-a-alert sila or warning. So dapat talaga hindi mo palagpasin, basahin mo, and yan, mag-take action ka once mabasa mo yung warning coming from Calgary. And then sabi ni Ate Elinita, Ate Jing, so di biro na may hailstorms. Stay safe po yan. Salamat Ate Jing. Sabi ni Engpin, ito solid viewer din natin to. Calgary, the 5th most livable city in the world when there is no killer hailstorm, no snow, and no temperature -40. I agree with you po. So kung wala lang talaga yung mga ganon, parang mas mapapastay ka talaga dito, hindi ka na mag-think twice, lumipat kunwari sa Vancouver, ganyan, o bumalik sa Pilipinas or mag-try sa other countries kasi okay naman talaga dito. Wag lang yung -40 talaga na weather tsaka snow, pati hailstorm. Pero yung lamig naman, kaya naman. Basta nasa proper alert lang. Pero yan, syempre, nasabi natin yan kasi summer ngayon. Pero parang, isipin ko pa lang, magno-November na, December, Diyos ko, parang patong-patong na naman yung suot. Pero mahirap lang dyan yun nga, pag maglalabas ka, kahit magtatapong ka lang ng basura, kailangan mo mag-doble, triple, suot. Sanayan lang din talaga kasi ganun talaga, ganun dito So, sa Russia nga, may napapanood tayo, di ba, -70? Oo, sa Russia may talaga. nagpa-vlog din, -70 naman, how they live in that kind of weather. Tapos, wala silang tubig sa loob. Kasi di ba, nagka-clog, na-frozen yung tubig kapag may faucet. So, may kuhaan pa sila kasi nga ganun yung weather. So, anyway, ayan. Comment ni Sir Efren Reyes Jr. Ayan, kaya mas maganda sa Edmonton kasi mas mataas yung lugar. Upland safe. Ayan, sabi Edmonton naman. So, pwede rin yun. Capital, city ng Alberta yung Edmonton and may airport din sila. So, sa mga nag-iisip, ayan, pwede nyo rin i-consider yung Edmonton. Tsaka cheaper cost of living compared dito sa Calgary. Cheapy mo, capital pa yun. Pero mas mahal pa rin yung Calgary. Yan, parang sa rin natin, probinsya sa Occidental Mindoro. Ang capital ng province namin ay Mamburao, pero ang daming establishments and mas mahal mamuhay sa San Jose. So ganun din talaga. Tapos doon pa may airport. So anyway, sabi rin ni Kuya Efren pa, so lipat na lang kayo sa Edmonton, mas safe, upland yung lugar. Ito, sabi ni Ate Sally Velasquez, kahit saan po lugar ng mundo, wala na po ligtas. Mapabagyo, baha, lindol yan, hailstorm. Kaya let's pray po palagi. Ayan, kahit saan po talaga, mapa Pilipinas kayo, Canada, or kahit saang part ng mundo, hindi dapat talaga mawala ang prayers. Yan, whether may hailstorm man o wala, dapat hindi po natin inaalis ang prayers sa ating daily life. Yan, magpasalamat tayo kung wala tayong nararanasan ganitong mga sakuna, pero pray din tayo lagi. Yan, mas lalo pang magpatibay ng ating faith kay Lord kung nakakaranas tayo ng ganitong mga sakuna, yung ganyang events, hailstorm, para tawag na rin yun ni Lord na bumalik din sa Kanya at tawagin siya. Yan. Tapos, sabi pa ni John Cross 2281, the house is so much expensive in Calgary, even if it was hailstorm capital of Canada. Ayan, ito na ang bansag talaga. So, hailstorm capital of Canada. Kasi kung hailstorm capital of the world, I think may tatalo pa sa Calgary. Dahil may nakikita pa tayong mas manila sa Italy, Spain. Pero ito, sa Canada, ito na yung hailstorm capital. Totoo naman po na napakamahal na bahay sa Calgary. Ayan, kung mapapakita nga natin yung video ng mga nasirang mga bahay sa bandang north because of the hailstorm, no baby? Ang daming upload. Sira-sira yung gilid ng bahay, butas-butas. Yan, or nasira yung paint dahil nga ang lalaki ng tumamang blocks ng yellow, bloke talaga, ng bilog-bilog na yellow, baseball size or golf size na hail yan sa kanilang mga bahay.
So sabi niya, nag-share pa si John Cross, way back 2020, same thing happened. Northeast, Redstone, and Skyview Ranch, that area was badly battered by hailstorms. It happened every 4 to 5 years. So sa kasamaang palad, ayan, naulit na naman. Ito yun na yung 4th year nila kasi nangyari yun noong 2020. Sabi ko nga, bisitahin natin yung Skyview kasi nakikita ko talaga sobrang sira-sira yung mga bahay. Hindi naman yung talagang butas-butas na talaga yung bahay. I mean, pati yung paintings damage kasi makikita mo kunwari blue yung house or red yung house. White patches kasi yun yung natamaan ng mga yellow. So, sabi ni Kabayan Montreal, yan, nakita ko kagabi yung news na yan. Grabe, nakakatakot. Ingat kayo. So, yan o, yung mga nakikisimpatya sa atin, yan, nanonood pa lang natatakot na. Grabe din po talaga yung takot namin nung kahapon. Nung naghahanap kami ng, saan kami magko-cover? What if nga maabutan tayo ng hailstorm? Nakakatakot din talaga. Kasi, iba't yung, yung warning, sabi, it can also, kill lives. Dahil kapag, syempre, tumama sa inyo habang nagbabiyahe kayo, nasira yung windshield, tapos, syempre, mababasagan kayo. Gets nyo yun? Parang sobrang delikado talaga. So, dapat makasilong na kayo and take action agad-agad talaga once makuha nyo yung alert. Sabi na user, ayan, user lang yung name. The city of Calgary is regarded as the hailstorm capital of Canada, located in the hill alley, epicenter for hailstorms in Canada. So, baba muna tayo, tuloy natin ang pagbabasa in a while. Ayan, ang ulan. Buti na lang light rain lang. Yeah. Tapos, andito na pala yung train, hindi na kami makakabala. Pero yung ganyan mga light na yan, tatakbo pa tayo. Tagal yan. Ilang oras pa hanggang alas 3 pa daw ng hapon. Yan o, diba? Sobrang hanggang doon, wala kang makikitang sikat ng araw. Ni brutas wala eh. Wednesday na, tapos Friday guys, no? Meron kami camping. Start kami ng Friday. Actually excited ako. Gusto ko ma-experience. Sana hindi maulan, no? Camping nga pala, hindi pa rin ako nakakagaya. Grabe, busy sa work. Kailangan ko na pala i-charge yung mga pinamili natin sa Temu. Ayusin mo na mamaya. Oo, yung mga ilaw. Ayan. Flashlight. So, niisip ko nga kung may pupuntahan pa kami sana mamaya eh. Kasi birthday ni Zion bukas. Pero walang celebration. Kami lang lalabas nila Zion para ma-enjoy din. Ang celebration talaga namin guys, minove namin. 2 weeks pa. Parating yung ate ko, diba? So, doon na lang namin siya celebrate. Ayan. So, malaman natin kung matuloy yung lakad natin later. Yan, balak namin pumunta sa immersive Disney animation. Diyan sa, sa Saddle Dome ba? Sa BMO Center. Basta bibili pa lang kasi ako ng ticket. And nag-start na yun nung Stampede. Hindi lang kami nanood. Kasi, let's see. Mamaya ulit. Several song-filled hours later. Guys, uwian na naman. Ay, Diyos ko, no? Para tayong nakipagdigmaan. Super busy. And buti na lang may train agad. Yan. Kasi, hindi tayo liwanan. Kasi minsan hindi mo alam kung inaalisan ka kagad. Kahit alam niya na wala. Kasi siya pa nagbukas eh. Oo nga. Hi! Ito yung kabila. Kamusta? Pagod. Araw-araw pagod. Grabe yung yung pagod ngayon. Sulit na sulit yung oras mo talaga, yung 8 hours, parang pinipiga ka talaga yung utak mo. Pero ganun talaga, mental dito, hindi ka physical. Kaya yan, parang pagka alis mo, natutulala ka pa, parang hindi pa makarecover. So mamaya na ulit pala muna, biyahe muna tayo. Ayan guys, no, natapos na naman ang ating araw, finally. Pero ano pa lang pala, magsisimula para kay Zion dahil mamaya igagala namin siya sa yung Disney animation sa BMO Center. Yan, pupunta kami dahil bukas ay birthday niya. Yay! 3rd birthday na ni Zion. Pero ito lang muna yung simple celebration namin dahil next time pa yung handaan.
So, yan. Susunduin na muna namin si Zion at magmamadaling magbihis or ayos para sa 7:30 PM na Disney animation. Maaga pa naman. And yan, ituloy nga pala natin yung comments no kanina, hindi natin na nabasa lahat. So, yung mga sinishare ng mga kababayan natin dito sa Canada regarding hailstorm. Yan, sabi ni Tim Sawi, buti sa amin sa Shaughnessy safe. Underground parking. Wow, sana all. Kaya kahit may hailstorm, safe ang mga sasakyan namin. Talagang kasama sa buhay, Calgary ang mga ganito. Kaya wag kayong kuripot sa insurance ninyo. Yung iba puro satsat puro yabang. Wala naman sa gawa. Ayan, nagagalit pa si Team Sawi. Ayan, basta sana all nga, naka-underground parking siya. Pero kasi kami, whether underground parking or yung sa garage, 'di ba? Wala tayong covered na garage na makakapag-secure ng ating mga sasakyan. Karaniwan din naman talaga, ang dami ko ring nakikitang mga citizens or residents dito nakapark din sa gilid. So mabibilang lang din natin yung mga bahay na may garahe talaga and secured yung sasakyan. So as much as possible din talaga, kung kaya, 'di ba? Why not magkaroon tayo ng underground parking or yung secured car garage. Ayan. Kaya ngayon, sana all muna kasi wala kaming choice kundi yan, mag-park sa labas. Pero thankful kami na nasa southeast kami banda at hindi masyado na aabot ng hailstorm. Basta pagka nagkaroon ulit ng hailstorm, sabi ko kay Emma niloko, meron tayong paparking ka dun sa dati. Yan, mga makikiparking muna tayo sa kung saan pwede. Ito sabi ni Common Stories, nako ito yung isa feel ko na tamaan. Sabi niya, isa kami sa mga nasalanta. Ayan. Basag ang salamin ng kotse namin sa likod at pati salamin sa harap ng bahay. Mako-cover naman ng insurance pero as expected, tataas ang premium. Hindi lang ng mga nasalanta pero lahat siguro iyan ng mga taga-Calgary. Yan, totoo yan guys. Yung premium ng insurance dito tumataas depende sa location. So from southwest nga kami, nung lumipat sa southeast, tumaas ng bahagya. So, hindi ko alam what if kapag lumipat tayo sa bandang north, magkano na ang premium kasi kung yun nga hailstorm. Capital of Canada. Ayan, sabi naman ni Tickboy, eto, sabi ko lang Canada, sabi niya, Calgary, hailstorm capital of the universe. Diyos ko Lord, ayan, universe na agad. Pero alam ko po may mas malala pa po sa ibang bansa. Sabi niya, then houses have vinyl sidings, then overpriced houses. So, totoo naman yan. And then, Johnny Preston 6699, Vancouver still has the best weather. Yan, totoo naman. The best talaga. So, yan, ingats po kayo, sabi ni Jiang. And then, Mark Corvin 3001. Ngayon, alam nyo bakit kami nasa Vancouver nakatira. Quality of life is the answer. We barely experience extreme and dangerous weather. Don't wait na may madisgrasya pa sa inyo or worse. Be safe. Ayan. So, sana all nga sa Vancouver pero not all can afford it. Siyempre, kung may goal, kung may choice, and then may chance, why not, diba? Kasi wala rin naman tayong hihilingin sa family natin kundi yung, diba? Mapabuti, laging safe. Hindi naman tayo pipili lang ng difficult situation in life natin. Siguro pansamantala, ito muna ang binigay ni Lord sa atin at sa mga ibang kababayan natin na nandito. So, if we have a choice na at mag-open ng opportunity, why not? Kami naman guys, sabi, at nababanggit na rin namin sa vlog to, hindi naman forever siguro nandito kami. Pwede namin consider talaga yung Vancouver. Kasi nung pumunta kami dyan, talagang napakaganda talaga. Ano yan, isa sa mga pwede namin i-consider na probinsya. Kasi unang-una maganda talaga yung weather, no? Tsaka okay siya, maganda talaga. Wala akong masabi. Yes. And then sabi ni Viva Lola Vlogs, ingat, salamat po. Ayan, may comment si Six Strings pero hindi ko na babasahin ha, baka mag-away-away kayo. May parang intriguing comment about Vancouver kasi it's a battle of Vancouver and Calgary, pero yun hindi naman kailangan pag-agawan, although yun nga may mga talaga pros and cons sa bawat province, sa bawat cities. Sabi naman ni Pinoy Olea, taga lower northeast ako, hindi nag-hail sa amin. Sa upper northeast, malimit
mag-hail. Hindi naman entire Calgary ang nakaranas ng hailstorm. Yan, totoo nga po, hindi lahat. And may mga specific spots na nadali talaga. North talaga. Yan, nakita ko yung Cornerstone, Skyview. So, hindi ko alam yun, pero yun yung mga nakikita ko talaga sa mga reels na sobrang laki ng damage sa mga sasakyan at sa mga bahay. Sabi ni Soul of Light, isa lang po yan sa extreme weather ng Alberta. Itong hailstorm. May tornado pa. Hala, wag naman. I think in the 90s or 80s, it directly hit the city of Edmonton. Ayan, sabi ni Soul of Light. So, wala kaming knowledge doon, pero yun, ito, shinare niya. And then, sabi ni Ali Kim, nangyari na po yan noong 2021, umabot din sa Southeast dahil yung sasakyan ng asawa ko nagka-dent dahil sa hail. And that time, apektado din ang Northeast. Sira-sira din yung sidings ng bahay nila dahil sa yelo. Alright, so yun, diba? Hindi mo rin masabi, hindi naman sinasabi talaga na forever walang damage sa Southeast. Pero yan, usually daw nga sa North yan. So anyway, pick upin ko muna si Zion. Ayan. Yeah. Okay guys, so ako muna magbablog habang pinipick up ni Emma si Zion. Yan. So anyway guys, no, yun nga. Kahit sa anumang bansa o probinsya, may mga sakuna talaga tayong ma-experience, no? Wala namang perfect na lugar o country or probinsya. Okay? Basta as long as masaya tayo sa tinitirhan natin, okay yan. Basta kunyari, basta ano lang tiyaga na lang din talaga. Pero kung sa Calgary talaga guys, no, malamig talaga. Wala tayong magagawa, ito yung pinili nating probinsya. Pero yeah, kinukonsider din talaga namin yung Vancouver. If ever na siguro, pag nakaipon siguro, yeah. Kasi si Emma talaga, mahina sa lamig to. Kaya totoo, medyo nahihirapan talaga siya dito. Pero unti-unti naman nakakasabay naman kami, okay naman, nakakaraos naman, no? Kaya tiis lang talaga. So yun guys, no, hindi ko na pa tatagal itong video na to, and I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin ni Emma. And yan, maraming salamat ulit sa lahat ng mga nag-comments, no. Ayan, so share lang namin sa inyo para at least yung mga nanonood ng vlog natin is alam nila kung ano yung mga nangyayari sa mga kapwa natin Pilipino dito sa Calgary or sa anumang probinsya. Okay? So see you on the next one. Peace.